Okay, sige. So ito nga po yung congressman. Babalikan ko yung sinasabi ni Chacha kanina. Congressman, mawalang galang lang ha. Sige, yung Cabral files nga ninyo, ilalabas nyo right after this interview sa inyo siguro pong Facebook o saan mang medium yan. May kopya rin po kami dito ng ilang pong mga kaninyo, yung mga major tag, no, etc. At meron pa kayong hawak na impormasyon na ilalabas nyo, na hawak nyo pero hindi nyo pa ilalabas. Yung pong sinasabi ng iba, bakit daw po piecemeal? Kung totoo po na kayo ay for transparency, truth, and accountability, bakit chap-chap? Bakit po parang pabitin? Para may gusto kayong mangyari muna? Oo, yun po, pwede ba niya klaruhin? Bakit hindi niyo ho ilabas yan kung totoo po na yan para sa bayan at kayo ay para sa bayan? Po, meron pong kaisipan, Congressman, na total ho naman, ang sinasabi nyo, kayo po ay nagmamalasakit, di ba? Sa bayan, kaya niyo po ginagawa ito. Di po ba? Itong bagay na ito. You're exposing this para po malaman ng taong bayan at magkaroon nga ng supposed to be nga correction sa pagkakamaling ito at may mga panagot. Bakit hindi na lang kayo mismo ang mag-file ng demanda kung sakasakali po na hawak niyo po ang lahat ng ito, hindi na ho kayo umasa na magkukusa po yung inyong inaasahan na mag-iimbestiga at kayo na ho maghain ng reklamo mismo sa ombudsman? Good morning po. Magandang umaga po. Siguro unahin na po natin yung nangyaring hearing po kahapon sa Senado. I was waiting for some of the senators nga po na matanong kayo ng iba pa sanang mga impormasyon na hindi na po alam ng tao o hindi alam ng tao. Kayo po ba, Congressman, satisfied dun sa nangyaring hearing kahapon sa naging takbo po ng pagdinig? Kasi parang latter part na po yata kayo natanong. Opo, unang-una po, mabuti na nandun si Secretary Manny Bonoan dahil kinumpirma niya na yung ipinakita nating budget per district summary sa Facebook ay familiar sa kanya. At si current Undersecretary Bernabe ay nag-confirma na galing sa DPWH ang file na yon. So at least yung summary na nag-circulate sa internet ay na-confirm as authentic. Yung laman naman ng file na mas detalyadong nagbibigay ng mga proponents ng bawat proyekto ay hindi lumabas sa hearing kahapon. Nagtanong ang iba't ibang mga senador, ang sagot po ng DPWH, ibinigay po nila sa ombudsman na sa tulong ng NBI ay gumagawa ng forensic analysis. At ito po nakalagay dito sa tanong ni Senator Aquino, do we have the commitment that they will be further investigated at matitingnan talaga siya? Ang sabi naman po ng Prosecutor General, it's with the Ombudsman who's doing the forensic analysis. Tapos sabi po ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magpa-forensic? Meron naman rules on electronic evidence at pwede namang ilabas na. Kaya parang naghihintay lang po tayo para sa official copy mula sa gumagawa ng forensic analysis. Pero wala lang po nagsabi na bawal ilabas yung unofficial copy. Kaya kung maaari po, baka pwede nang ilabas na rin yung unofficial copy. Oo. So paano po ba yung, Congressman, kung iintindihin namin yung sinabi nyo, pakiramdam ninyo meron sanang mga issue na na-bring up kahapon doon sa hearing pero parang iniwasan? Ganun po ba yun? Well, there's a process for the NBI to finish the forensic analysis of Yusek Cabral's computer. Kaya ang opisyal na sagot ay hintayan natin ang authentication na ginagawa ng NBI. Pero sa pananaw ko, pwedeng talakayin ang laman ng files ayon sa hindi pa authenticated na kopya. Basta sabihin natin na hindi pa ito na-authenticate, pero hindi po doon sa hearing dahil yung hearing po ay official na venue. Pwede po siguro sa labas ng hearing talakayin ang unofficial copy ng dokumento. Okay, so gusto niyo po sana, Congressman, kung sakaling may pagkakataon, sana sana po yung laman mismo ng Cabral files ang natalakay kahapon na hindi nga po nangyari dahil kailangan pa nga daw po itong i-authenticate. Tama po ba? Opo, at personally, nanginayang ko dahil nandun na si Secretary Manny Bonoan at ang DPWH, pero ang itinuro po ay nasa ombudsman at ginagawa daw ng forensic ng NBI. Kaya hindi natin pa pwedeng i-authenticate. Okay, pero so that answers the question po, Congressman, dun sa tanong ko kanina na parang pakiramdam nyo, yung laman mismo ng files ang iniiwasan na matalakay kahapon. Well, I'm not sure to say iniiwasan. I'm just saying the fact na may explanation na ina-authenticate pa daw pa kasi ng NBI. Okay, so puntahan po natin yung laman ng Cabral files kasi nga po nitong nakaraan meron po kayong press con, napanood po namin yan. Ang sinasabi nyo nga po parang meron kayong hawak na ebidensya pero hindi nyo pa po ito talaga po pwedeng ilabas. Ngayon para sa ilang tao, nagkakaroon na po ng agam-agam ngayon na parang selective yung nagiging paglabas nyo po ng information. Ano po ba daw talaga ang agenda ninyo, Congressman? Para isiwalat yung katotohanan o may iba pa po ba? For political agenda po ba yan? Bakit po hindi nyo na lang ilabas talaga kung ano po ang laman nitong Cabral files? Gustong-gusto ko pong ilabas siya at hinintayan ko ang opisyal na pahayag ng DPWH na narinig na natin ay naghihintay tayo sa authentication at ngayon na narinig natin yan, sa tingin ko kung wala pong magsasabi na huwag ilabas yung unofficial copy,
ilabas na natin din na siguro yung unofficial copy ng at least yung portions na useful sa public na files. At dagdag ko din po na may iba pa naman mga files na nabanggit din ako sa isang nakaraang hearing. But yung point about the Cabral files is unless anyone says that it should not be released unofficially, then after your show po, baka pwede natin nang i-release unofficially ang karagdagang impormasyon mula sa files. Oo, pero kasi 'di ba Congressman, yun nga po yung matagal na naming inaantay. Akala ko nga po nung press con nyo last time, meron kayong ilalabas na eh. So, imbis po yung iba ay maniwala talaga dito sa sinasabi nyo, may mga question na po talaga ngayon. Ano ba talagang dahilan? Ba't ayaw pa ilabas? Is it because of the threats na sinasabi nyo pong natatanggap nyo? If you're really for accountability, dun po kasi sa mga binitawan yung salita, with all due respect Congressman last time, sinasabi nyo po, pag may nangyari sa akin, saka lalabas. Something like that, itong mga impormasyon. I mean, paano po ba namin dapat yung tanggapin? Kasi ang tagal na po nag-aantay ng publiko kung ano po ba talaga yung laman ng Cabral files. But for the longest time, para kaming binibitin sa isang teleserye. So parang ang pakiramdam namin, ano po ba talagang agenda nyo? Ba't di na lang ilabas? Thank you for clarifying. Unang-una, ang direkta kong sagot ko sa inyong tanong ay hinintayan ko ang DPWH na salita kung ilalabas ba nila. And dahil nagsalita na sila sa hearing kahapon at mukhang walang tiyak na date kung kailan ilalabas nila ang official na kopya, then pagkatapos yung show, parang okay naman na ilabas ang unofficial na impormasyon mula sa files. Pero ang problema kasi pag ilabas yung unofficial, sasabihin naman nila na walang kwenta yan dahil hindi authenticate ng DPWH. Pero at least bigyan natin ng chance na sila ang maglabas ng files. Pangalawa po, yung nabanggit nyo na statement ko na mahalagang impormasyon na lalabas pa ay maliban pa sa Cabral files. Pero tungkol po sa Cabral files, ito po ay ating i-upload sa Facebook pagkatapos ng inyong show. Okay, sige. So, Pero pinadala ko na rin po sa inyong staff ang i-upload ko po. Opo, Congressman, napanood ko yung press con po ninyo kasama yung abogado. Ang rinig ko, ang sabi nyo, kapag kayo po ay, mawalang galang lang ha, kapag kayo po ay pinatay, lalabas itong mga kanin nyo ay hawak nyo mga informasyon. Tama ho ba yon? Kapag kayo ay may mangyari masama sa inyo, parang ganun po. Tama ho ba yon? Thank you, sir, for allowing me to clarify. Pag sinasabi ko na kapag ako ay Napatay. Yun po sabi nyo, di ba? lalabas yung buong impormasyon, hindi po ibig sabihin na kung ako ay hindi mamatay, hindi din lalabas. Maaari naman din po na kung ako ay patay o buhay, parehong lalabas. Okay, At opo. ang punto ko lang nung sinabi ko po yun, sagot sa isang tanong ay tungkol sa mga atake sa akin at mga threats na sinasabi ko na huwag niyo akong patayin dahil kahit napapatayin niyo ako, lalabas yung files. Pero kahit buhay ako, lalabas din po. Okay, mabuti po inyo. At nililinaw ko lang din po, sir, na nung sinabi ko yun, hindi po kasi yung Cabral file ang itinutukoy ko dahil sa tingin ko, ngayon, dahil tinatalakay na sa Senado at Kongreso ang Cabral files, hindi naman ako papatayin lang dahil sa files na ito. Pero dahil sa iba pang impormasyon, yun po ang itinutukoy ko. Okay, sige. So ito nga po yung congressman. Babalikan ko yung sinasabi ni Chacha kanina. Congressman, mawalang galang lang ha. Sige, yung Cabral files nga ninyo, ilalabas nyo right after this interview sa inyo siguro pong Facebook o saan mang medium yan. May kopya rin po kami dito ng ilang pong mga kaninyo, yung mga major tag, no, etc. At meron pa kayong hawak na informasyon na ilalabas nyo, na hawak nyo pero hindi nyo pa ilalabas. Yung pong sinasabi ng iba, bakit daw po piecemeal? Kung totoo po na kayo ay for transparency, truth, and accountability, bakit chap-chap? Bakit po parang pabitin? Para may gusto kayong mangyari muna? Oo, yun po, pwede ba niya klaruhin? Bakit hindi nyo ilabas yan kung totoo po na yan para sa bayan at kayo ay para sa bayan? Unang-una po, sana makita ng ating mga kababayan na gustong-gusto kong ilabas talaga. Pero may mga nagsasabi din na dapat dumaan sa proseso. Kaya hinintayan ko ang hearing kahapon at ang pahayag ng DPWH. Pero dahil nagpahayag na sila, I think pwede nang ilabas ang karagdagang impormasyon kaugnay dito. Pero ang iba namang impormasyon kasi na nakukuha ko ay ibinibigay sa akin ng mga sources in confidence. At kung ilalabas ko naman po yung iba pang mga impormasyon maliban sa Cabral files in such an example, then maaapektuhan ang kalagayan ng mga tao na nagbigay sa akin ng impormasyong yon. Kaya hinihintayan ko na yung mga nagbibigay sa akin ng impormasyon ang maglabas ng mga files na galing sa kanila. Pero ganoon din po sa Cabral files, pag ang source ng files ay hindi naman nag-object na ilabas yung files,
saka ko po inilalabas. Sandali lang ha. Sige. Yes po. Oo. Congressman, meron po kayong pinadala na data. Tama po ba ito? Ito yung tinitignan ko po ngayon. Binigay niyo po ito sa mga staff namin. May table po dito na may malalaking halaga na na-approve for 2025 budget. Nakalagay major tag, total approved for 2025. Tapos may nakalagay dito allocable. And then parang merong mga BINI 10, BIP, SENTI 2025. Ito po ba yung bagong impormasyon na sinasabi niyo na hindi Cabral Files? Na medyo hindi po ito. Po ay galing sa Cabral Files at Okay. ang dagdag ko lang po tungkol dito, yung Cabral Files po kasi ay may list of projects and proponents. At sa 721 billion sa 2025 NEP, Yes. pong 401 billion sa district congressmen, meron po mga 100 billion additional para sa mga senators, party list, extra para sa mga district congressmen. Tapos may mga 200 billion para sa mga ibang mga pangalan na hindi malinaw kung sino ang nagpapondo ng halos 200 billion na ito. At ito po ay mahalagang impormasyon para malaman natin sino ba yung mga nakikinabang sa mga anomalyang proyekto sa DPWH. At ito po ay pagkatapos ng inyong show, i-upload ko din po sa Facebook. Balikan ko lang yung diskusyon ni Senator Ping at ni SP Soto kahapon tungkol sa isyong ito. Ano po, Congressman? Dito po sa inyo pong informasyon, meron kayong inisa-isa na mga pangalan o alias man po ito o anuman and then the corresponding amount. Ito ho nakalagay ay 2025 DPWH NEP allocation. Okay. In theory, sabi nga po ni Senator Ping, wala namang masama dito dito sa NEP allocation na ito. Pati po itong sinasabi na allocable na ito Wala naman dito masama, maliban na lamang kung meron pong prueba na totoo po na nagkaroon ng release ng SARO sa pondong ito kasi nga nasama na siya eventually sa GAA. And then kung na-release po yung SARO na yan, matukoy po yung uri ng proyekto at totoo ba na na-implement yung proyekto. Kung na-implement man, nagkaroon ba dito ng kickback? Pero sabi nga ng Senator Ping, sa kanya pong pananaw din, baka naman po ito ay pagtatangka, kumbaga attempted, no? Nagtangka ka dahil sa siniguro mo na magkaroon ka ng allocable ng pera kasi kinocompute mo na yung magiging kickback mo doon. Kumbaga meron ka ng attempt na magnakaw. So dito po sa inyo sinasabi na ito, na listahan na ito, ano ho bang balita dito? Ito ho ba'y naipsaksak sa GAA at nagkaroon ho ba ng release ng SARO dito? Almost 99% po ng mga NEP list ni Yumang Yusek Cabral ay lumabas sa GAA ayon sa computation ko. At ang karamihan po ng mga proyektong ito ay na-bid out at may mga contractor na ma-research natin sa DPWH website ay na-award ng mga proyektong ito. Kaya hindi lang po tangkang makakuha ng pondo ang mga nasa listahang ito, talagang inaprubahan ng Kongreso eventually. At ito po ay mas malinaw na makikita ng publiko kapag makikita nila ang listahan ng mga proyekto kasama ang mga eventually awarded ng mga contractors. Okay, sige po. So, sa inyo pong ilalabas ngayon sa inyo pong website, yung itong binabanggit natin ng mga alias, mga pangalan, amount, and then the details nito na ano-anong mga proyekto per district at meron bang informasyon kung sino nga yung proponent nito at ano ang proyekto at sino ang kontraktor? Yung proyekto at yung contractor at yung tagging, yes po. At yung itinutukoy ko po kasi tungkol sa tagging ay ito. Yung fact na may congressman na nagpropose ng proyekto para sa sariling distrito ay hindi naman breaking news. Pero the fact na may almost 200 billion pesos of projects na may mga nasa tagging na ito, I think is worth looking into further. Sino ba ang nagpalagay ng mga proyektong ito? Nabanggit po ni Ms. Chacha a while ago, nakalagay INI 10, 6 billion. SENTI 2025, 100 billion. F1, 10 billion. OPESAP, 8 billion. At OT2, 21 billion. Hindi ko po alam sino po ang itinutukoy ng mga tags na ito, pero malaki po ang mga halaga nito. At sa sarili kong distrito, may mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito. Masasabi ko sa sarili kong distrito, yung mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito ay maanomalya dahil overpriced at substandard. At kung gusto nating malaman sino ang nasa likod ng mga proyektong ito, dapat yung files na ito ay gamitin para magkaroon ng mas malalim pang investigasyon. Okay. Meron pong corresponding SARO itong binabanggit nyo ng mga proyekto. Meron ho kayong, ano ho ang inyong hawak na ebidensya na may SARO release po ito? Nakatayo na po yung proyekto. Nabanggit ko po last time, sir, on your show ay yung 8 billion na nakapangalan sa OPESAP. Ang pinakamalaking isang proyekto ay 300 million solar streetlights sa Tagaytay-Nasugbu Highway. At sa mga dumadaan po sa highway na yun, nakatayo na po yung mga streetlight. At ito ay nasa presyo ng mahigit 230,000 pesos per streetlight. So, diyan po sa proyektong yan, tukoy po ninyo kung sino ang proponent niyan? Paano na isingit yan sa, from NEP, napunta sa GAA at sino yung kontraktor? Opo. Nakalagay po sa DPWH records sino ang contractor. May billboard din po sa highway pag daanan nyo. At nakalagay po kasi sa file
na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral ay OPESAP ang nagpapondo ng proyektong ito. Oo, pero pwede ho naman pong bigyan ng anumang pong kahulugan yun eh. Ang mga acronym na iyan, Congressman eh. Kaya po, mabuting gumawa ng mas masusing investigasyon pa, sino ang nagbigay ng listahan kay DPWH na popondohan ito. Dahil yung hindi maitatanggi, may proyekto. At maanomalya sa aking pananaw dahil parang 4 or 5 times overpriced ang proyektong ito. At hindi naman makakapasok ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto na walang nagsabi sa DPWH na pondohan yan. Kung malaman natin sino yung nagpapondo nito at maanomalya yung proyekto, pwedeng imbestigahan din sino yung nakinabang sa proyektong ito. Magkaroon ng malalimang investigasyon ang ombudsman. May kopya po ang ombudsman nito, di ba? Itong inyong ipinamahagi na mga dokumento at informasyon na ito, di po ba? Opo. At sa aking pananaw, magandang isang tanong din kahapon, bakit ghost lang, hindi substandard ang iniimbestigahan natin? Siguro ang aking personal na opinion dyan ay kung gamitin kasi natin ang buong file para imbestigahan ang lahat ng mga substandard tapos mga proponents na ito, marami po talagang mga matatamaan. Kaya parang practically unfeasible na gamitin lahat ng ebidensyang ito. Pero I agree that we should be consistent. And what this really points to is there is a system-wide problem in the budget insertion sa DPWH. Opo. Meron pong kaisipan, Congressman, na total ho naman, ang sinasabi nyo, kayo po ay nagmamalasakit, di ba? Sa bayan, kaya nyo po ginagawa ito. Di po ba? Itong bagay na ito. You're exposing this para po malaman ng taong bayan at magkaroon nga ng supposed to be nga correction sa pagkakamaling ito at may mga panagot. Bakit hindi na lang kayo mismo ang mag-file ng demanda kung sakasakali po na hawak nyo po ang lahat ng ito, hindi na ho kayo umasa na magkukusa po yung inyong inaasahan na mag-iimbestiga at kayo na ho maghain ng reklamo mismo sa ombudsman? Hindi po sapat ang file na ito para maghain ng reklamo dahil kailangan mong alamin kung talagang nagkaroon ng financial transaction yung proponent at yung contractor. So I think ang ginagawa ko po ngayon is to bring to light the information na pwede nilang gamitin para gumawa ng kaso. Opo, kumbaga lead ka ninyo. Kaya po sinasabi kahapon, ito ang magiging lead. Opo. Ano po ang sabi sa inyong Senator Lacson? Siya ho ba inyong nakausap tungkol po dito sa lead na ito at magkaroon ng ilang pong, sa hearing po nila, masama ito at maipatawag itong mga sangkot umano dito? O talagang hindi na kayo papatawag kasi nga may question sa usapin po kung paano nyo ito nakuha? Si Senator Lacson ang nag-agenda nito dahil naniniwala siya na makakatulong itong impormasyon para maitukoy ang mga proponents ng mga proyekto. At tulad po ng nabanggit niyo kanina, sabi niya kung ikaw ay nag-submit sa DPWH ng request, sa kanyang pananaw, yun po ay attempted na kung may commission, edi parang illegal na dapat yung pag-request na yun. Pero yun po ay galing sa kanya, hindi sa akin. Ako po ay sumasaludo kay Senator Lacson dahil napakahirap talaga na makakuha ng mga aamin ng pagkakamali at kailangan po sigurong tuloy-tuloy na ipatawag ang mga sangkot dito para lumabas po ang katotohanan at ipapaubaya ko po sa mga mas senior sa atin na i-lead ang mga investigasyon ng ito dahil ang kanyang payo po din naman as stated publicly ay wag naman bara-bara at dapat po dumaan sa proseso. Pero nakikita natin na tuwing hearing may progress naman po at sana dahil lumabas na itong impormasyon kahapon, sa susunod na hearing naman mas malalim naman po ang mga findings. Kaya ko din po ipopost ang list of contractors din kaugnay sa mga proyektong ito dahil doon po talaga makikita yung possible wrongdoing not only with the budget insertion pero sino yung contractor na nakakuha ng proyekto. Sige po. So after this, yung sinasabi nyo na meron pa, yung po na naman, yung meron pa na naman na iyan, kailan po yun at hanggang kailan po ito na meron pa? Well, tuloy-tuloy po ang ating pagkalap ng ebidensya kasi muli, yung list of projects ay nasa files. Yung list of contractors nasa DPWH records, binangga namin po siya, yun po ay i-upload ko. At may mga contractors doon na konektado sa mga proponents. Okay, sige po. Ito panghuling tanong kay Chacha. Oo. May bibigay lang po akong timeline sa inyo kung and correct us if we're wrong about this timeline. September, nakuha niyo po yung Cabral Files. October, may mga balita na nakikipag-usap daw po kayo sa DPWH sa panahong sinasabi nyo rin na iniipit po yung budget ninyo doon sa inyo pong distrito. By November, tama po ba? Unti-unti nyo pong nilalabas yung files sa media, nagbigay din po yata kayo nun sa ICI and may sinasabi na parang meron din po doon sa ombudsman. Tanong ko lang po, totoo po ba yung October 2025 last year? Nagkaroon nga po ba kayo ng communication with DPWH na nanghihingi po kayo ng additional funding para po sa inyong distrito? Nung nag-press con ako, I think October 16, Yes. tumawag sa akin. Yun po ay... But is it true that you're asking for an additional budget for your district? Yun lang po, yes or no po, Congressman? Yes, Yes. totoo po ito. Sige po. Aminado po yan kasi yun ngayon po yung sinabi kong napag-usapan nung tinawagan ako sa gitna ng Oo. press con. Oo. So totoo po naghihingi kayo ng additional budget for your district? Tama po. Oo. Para saan po itong additional budget na ito?
pinost ko po sa Facebook nung isang linggo ang classrooms, multipurpose buildings. Actually, tinanggal ko nga po yung ibang mga road projects at ibinaba ko po yung presyo ng ibang mga proyekto sa aking distrito dahil ang gusto kong i-prioritize yung mga proyekto na hindi pwedeng kurakutin at yun po ay mga classrooms at ibang mga multipurpose buildings. So this is a normal budget realignment lang para po mas mapunta doon sa mas kailangan po ng distrito nyo. Hindi po ito produkto ng naging negotiation nyo with DPWH. Well, I really pushed for the additional funding galing po sa pagbaba ng presyo ng mga proyekto. Sinasabi ko naman po ito sa publiko, kaya ako gustong ibaba ang presyo ng mga proyekto sa buong DPWH para mapagbigyan ang request para sa additional funding para sa classrooms. Okay. So, ano man po ang ginagawa ko, transparent ko naman pong sinasabi ito sa publiko dahil ang aking pananaw, ang dapat pondohan, mga classroom. Pero palaging sinasabi na kulang. Kaya sinabi ko, ibaba natin yung presyo. Sir, tama po ba? Hanggang ngayon, yung pong bicameral budget po na hinihingi din ng ibang mga kapatid po natin sa press, January 2026 na ngayon, last year pa daw po hinihingi sa inyo, wala pa rin daw po kayong inilalabas hanggang sa ngayon. Yung sinasabi nyo na malinaw na nagkaroon ng pagbabago. Ngayon po ba, ilalabas nyo yan ngayong araw kasama po doon sa sinasabi nyo na ipopost ninyo? Yung ipopost ko po ngayon yung DPWH NEP. NEP for 2025, right? Opo. Opo. Wala po sa akin yung 2026. Opo, yes sir, yes sir. Yung BICAM ng 2025, wala din po kayo yung mga nangyari doon. Partial po yung meron ako sa BICAM at patuloy ko pong Okay. Opo. hinahanap ko po ang Yan po yung hindi nyo nilalabas, sir, na matagal nang hinihingi po sa inyo last year na mga taga-media and civil society orgs. Yan po ba yon? Actually, yung hinihingi ng publiko is yung Cabral file. Opo, sige. So, Congressman, just to be straightforward, kasi po ngayon sa mga nakikinig sa amin, alam yung nagkakaroon ng erosion sa ating pong kredibilidad, ano po, dito nga sa painot-inot na paglalabas ng informasyon, and then ngayon, meron kayo binabanggit na naman na meron pang paparating, na para baga nga pong parang lumalabas na parang may agenda, no? Yan po ang kaisipan ng iba na mga nanonood sa atin. Sige po, for the end time, ano po ang inyong mensahe sa kanila para bago tayo mapaalam? Go ahead, sir, Congressman. If I can be candid, Sir Ted, ang maganda sana kung mas maraming mga nasa Kongreso at Senado ay nakikipagtulungan para ilabas ang impormasyong ito para hindi din ako palagi yung inyong ini-interview tungkol dito. Kaya kung 10 kami, iba-iba sana po ang mga lumabas dito. Pero ang nararamdaman ko po kasi hindi gusto ng iba na lumabas ang impormasyong ito. Kaya din palagi ko ding binibigyan ng pagkakataon ang ibang mga ahensya na maglabas ng kanilang mga impormasyon. Kung inilabas lang po ng DPWH at ng Ombudsman nung isang linggo pa ang buong files na ito, wala na akong papel dito at dapat yung hearing kahapon ay tungkol sa inilabas nilang mga files. Opo. Pero ako po ay naghihintay lang din at nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na ilabas po ang files sa kanilang proseso. Pero kapag hindi naman po inilalabas pero wala din naman nagsasabi na huwag ilabas, ngayon naglalabas po ako ng karagdagang impormasyon. Sige. Kaya nga ho kami ngayon tumawag sa inyo para lang po din, and we appreciate na kayo sumagot sa aming tawag para lang humapakinggan po ng mga nakikinig at nanonood sa amin yung inyo pong sagot doon sa aking binabanggit nga na impresyon ng iba sa inyo pong ginagawa ngayon. Sige po, so Congressman Leandro, anong sabi ho ni Senator Loren sa inyo? Sa inyo pong sinasabi nga na pinapayuhan kayo. Hanggang ngayon ho ba, anong sinasabi sa inyo ni Senator Loren? Sinabi niya na hindi ko naman po kailangan gawin lahat ito at ang normal naman kasi is tahimik ka lang sa Kongreso pero ako po ay ayaw ko pong walang araw na wala tayong may contribute at kaya naman po sa mga bumoto sa akin kung hindi tayo nagtrabaho araw-araw. Oo. Congressman, last na lang po, are you aiming for a higher position sa mga susunod po na eleksyon? Actually, I take it one step at a time dahil hindi ko naman plinano na tumakbo a year ago at dahil nakita ko ang oportunidad at binenta ko din ang aking negosyo, doon ko po naisip biglaan na tumakbo. Ngayon naman, napakalayo pa po ng susunod na eleksyon at hindi ko nga po alam anong mangyayari sa mga susunod pang mga linggo at buwan. Kaya I'm just doing what I think can have the most help at any given time. And in the next few weeks, I think it will be very eventful to see what will happen next. Okay, next week will be eventful kaninyo, eventful. Check it out. Opo, kung sakasakali. Sige po, Congressman Leandro, muli po, salamat po sa inyo pong panahon at sa ating pong naging talakayan. Salamat po. Maraming salamat po.